doon. Even ang aming mga bulsa ay nagkaroon din po doon ng inilaan namin para po kami po ay makapagbahagi. Pero sabi nga po ay may kanya-kanya tayong panahon. Hindi naman tayo nawawala ng pag-asa at patuloy pa rin natin silang ipinapanalangin. Ano po? Ang noon nga din po, ang akin ay akala ko nga po pag sumimba ka sa church na ganyan is basta ka na lang sisimba, uupo, makikinig, pagkatapos ay uuwi. Ano po? Basta uuwi. Tapos na. Kasi siyempre, pero habang tumatagal po pala, talagang si Lord yung magpapakilala sa iyo at mag-uutos sa atin kung ano po yung mga dapat natin gawin. Kumbaga, yung po palang pagpunta natin sa church o pagtanggap natin sa Panginoon, eh parang yun lang yung simula. Ano po, yung susi para mapalapit tayo sa Panginoon. Pero para tuluyan tayong makapasok doon sa tunay na kalooban ng Diyos sa buhay natin is marami pong proseso na tayong gagawin. At ito po ay ating nilalakaran ngayon. Salamat po sa Panginoon kasi tayo po ay nasa tamang direksyon. Ano po, na talagang inuutosan tayo ng Panginoon. At salamat din po sa Panginoon na bagaman maraming bagay na gumugulo sa aking isipan dahil gusto mong gawin pero hindi mo magawa dahil sa mga bagay na may mga hadlang na hindi mo rin naman dapat isang tabi. Pero sabi nga, kailangan natin lang ay yung priorities natin. Ano po? Pero sabi ko nga, Lord, bigyan mo pa ako ng panahon. Kasi hindi naman po siguro habang panahon na ako'y dito. Then, ang mas nakakalungkot pa noon, ngayon nga, yung pamilya mo ay hindi mo palubusang madala sa iyong tapanan ng Panginoon. Bagaman, lagi mo nang sinasabihan, pinapaalalahanan, sabi nga na, nung isang gabi nga lang, parang yun yung naanuhan namin mag-asawa na ipinapaunawa ko sa kanya yung kahalagahan ng kaligtasan. Ay sabi niya sa akin, ay dito na ako, dito na ako. Pero walang imposible sa Panginoon. Siyempre, ang tao talaga, ganun talaga sa simula. Pero hindi po ako naaano doon sa sinabi niyang yun dahil may pangako naman ang Diyos eh. Hindi po ba? Amen. Na kung tayo maglilingkod sa Panginoon, ikaw at ang iyong sambahayan ay kasamang maglilingkod sa Kanya. Kaya yun po yung aking prayer na alam ko napakarami kong pagkukulang kasi napakalaki pong bagay nung kayo po ay nakakahayo, nakakapagbahagi. Kasi yung bang yung nararamdaman natin na kumbaga parang kahit tayo may nararamdaman, pag sinabing, opo, hahayo tayo, pagbalik natin, wala na yung ating nararamdaman. Parang naroon na yung joy, yung strength na ibinibigay sa atin ng Lord, lalo na pagka nakita mong yung mga binabahaginan mo ay nagkakaroon ng interest. Ano po, nagkakaroon ng pagkaunawa doon sa mga salitang ibinabahagi mo. Then, yun nga pong nakikita din natin, lalo na ngayon, salamat sa Panginoon na yung kina Nanay Bebeng, na noon talaga parang wala lang. Pero ngayon, nakikita natin na sila po ay dumadalo na si Tate Ede, na noon laging marami din siyang dahilan, pero ngayon laging maaga siya na pumupunta sa church. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na itinatanim natin sa kanila is hindi nawawalan ng kabuluhan dahil sa biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya noong pong hindi na ako nakakapunta doon talagang kahit sino, si Ate Ine, si Ate Susan, pag hindi ako makakapunta, Ate Susan, puntahan nyo naman po yung mga yun. Kasi nga, kumbaga, na doon yung panghihinayang na kung mapapabayaan na naman sila is mawawala sila. Ano po, na doon yung pag-ibig na kumbaga ay mahalaga na sila sa atin. Kasi alam natin na mahal sila ng Panginoon, na kailangan din nilang makakinig ng salita ng Diyos at magpatuloy. Kaya kumbaga po talagang napakabuti ng ating Diyos na may mga bagay man na hindi natin nagagawa pero may gumagawa noon, nagpapatuloy noon. Ano po, kaya nagpapasalamat po ako dahil may nagpapatuloy doon, may Sister Bilen at si Ate Mila. So,
tuloy-tuloy yung pag-share ng Word of God doon at sila'y nadidiligan. Ano po? Kaya salamat po sa Panginoon at salamat sa mga kapatiran na patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos. At ako po ngayon ay may acronym. May acronym po ako. At yun po ay ang humayo. Yan. Humayo. Ito pong humayo sa H ay hayagang utos ng Diyos sa atin. Di po ba ang sabi? Humayo kayo, gawin yung mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo siya sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa Kanya. Okay? Hayagang utos ng Diyos sa atin. Yung H. Yung U, utos ng Diyos ay sundin. Yan. Utos ng Diyos ay sundin. So tayo pong lahat ay inuutosang humayo. Utos ng Diyos ay sundin. Sa M, mahal niya tayo, kaya't dapat ibigin din natin ang iba. Mahal niya tayo, kaya't dapat ibigin natin ang iba. Sa A, ang salita niya ay ipahayag sa kanila. Ang salita ay ipahayag sa kanila. Sa Y, yamang kung walang nagbahagi sa atin, yamang kung walang nagbahagi sa atin, ligtas. Di tayo maliligtas. O, oras ay mahalaga, kaya tayo'y humayo na. Oras ay mahalaga, kaya tayo'y humayo na. Yan po, sa Diyos po ang kapurihan. Thank you po. Good morning. Yes. Okay po, yung susunod, Sister Susan. Good morning po sa atin lahat. Sa akin naman po, yung verse na ay, sabi nga ito ay command from God. Ito po ay utos galing sa ating Panginoon. So, hindi tayo makakahayo kung wala tayong equip, kung hindi tayo na-equip. Kaya mayroong schooling. So, kahit mahirap, sabi nga yung linggo, yung 7th day ay para kay Lord yun. So, dapat ang gagawin natin ay para kay Lord lang. Kaya, after ng Sunday service, tuloy-tuloy yung schooling. So kahit sabi tayo ay maedad na at senior na, mahirap mag-memorize, pero andun pa rin tayo para ihanda tayo. Kasi hindi pwede tayong ilaban o sumugo doon sa gera kung wala, di paano ba papuputukin tong baril na to. Kung hindi natin alam ang gagawin. So, ini-equip tayo, tinetrain tayo para alam natin ang ating gagawin. Para pag humarap tayo doon sa mga hahayuan natin, alam natin yung hindi tayo magsasabi ng